Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbalik loob tayo na maging marapat tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Panginoong Hesus, hangad mong kami magtulungan sa pagbabalik loob, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesus Kristo, tinuruan mo kaming magpatawaran tulad ng iyong pagpapatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ibinibigay mo yung tanging makabubuti sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tungin mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkalubong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinaon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ano sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod? Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napas sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Tayo pong lahat, malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding, tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan kaya darating sa akit, ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa.
Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nakasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. At sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at sa palibot ni lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos ang himala ng pagpapagaling ni Jesus sa alipin ng senturyon, ang ebanghelyo kahapon, ay isa na namang pagpapagaling pero higit na kapangyarihan ng mamamalas natin sa Panginoon sapagkat hindi nagmula sa karamdaman ang kanyang pinagaling kundi sa kamatayan. At malinaw na ang damdaming ipinahayag ay habag o awa. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. At bakit ba mahahabag? Kung tutuusin, ang kamatayan ay bahagi naman talaga ng buhay. Sa ewa't gusto natin, mamamatay tayo. Sa ewa't sa gusto natin, darating ang panahon, merong miyembro ng pamilya na mauna sa atin, kaibigan o kamag-anak. Kaya't ano ang katangi-tangi dito? At gano'n na lang ang habag ng Panginoon. Kung titingnan natin ang detalye, sinasabi dito, kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. At yung anak na lalaki, binata. Sa mga salitang ginamit na ito, mahahalata na natin kung ano ang kahabag-habag. Tandaan natin, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga kalalakihan ang may tinig sa lipunan, sila ang may karapatan, sila ang may trabaho, sila ang may kakayanan. Hindi kagaya sa ating na equal treatment ang babae at lalaki, ang tatay at nanay, ang mag-asawa. Sa kanila hindi eh. Nandun pa rin ang pagbibigay ng halaga sa kalalakihan, kaya't hindi naman nakapagtatrabaho ng ang mga kababaihan ng panahon ni Jesus, hindi kagaya ngayon. Kaya't kung ang naglilibing ay isang balo, wala na siyang asawa na aasahan na magtrabaho para sa kanya. Balo eh. Tapos, nag-iisang anak na lalaki. Walang ibang anak na lalaki. Kung meron pang ibang anak na babae, itong balo na ito, hindi rin makatatrabaho, dagdag pa yon sa kanyang pakakainin. At, hindi lang basta lalaki, binata, walang asawa, walang anak. Kaya kung siya ang kaisa-isang lalaki na pwedeng magtrabaho, bumuhay sa mag-anak na ito na wala pa.
Isipin na lang natin, saan napupulutin ang babaeng balo na ito? At kung meron pa siyang ibang anak na hindi lalaki kundi babae, saan pa sila pupulutin? Kaya't marahil, ganun ang habag o ganun na lang ang habag na naramdaman ni Jesus. Sapagkat ang kaisa-isang pag-asa nila para mabuhay dahil nag-iisang lalaki na makakapagtatrabaho, namatay pa. At dahil sa habag na ito, sa tindi ng habag na ito ng Panginoon, ito nga, binuhay nga niya yung binata na namatay. Kaya makikita po natin, hindi ito basta kapangyarihan lang na mula sa kamatayan, bumuhay ang Panginoon. Hindi kapangyarihan lang ang pinakikita dito kundi yung katangian ng Diyos na mahabag sa kalalagayan ng sangkatauhan. Isang katangian na inaasahang mapapaunlad natin, mapapalalim natin sa ating pagkatao. Kaya tinuturo nito sa atin mga kapatid na kung hindi natin lalaliman ang pagtingin natin sa isang kapwa, hindi natin makukuhang magkaroon ng habag. Kaya kung isang basa lang at kung hindi natin papansinin ang kahulugan ng mga salita ng kwentong ito, sasabihin natin, ano ba naman ang kahabag-habag doon? Normal naman sa buhay ng tao na namamatayan, naglilibing. Kaya hindi natin sa isang basa lang na maintindihan natin anong kahabag-habag. Meron pang mas malalim na kung ating huhukayin, makikita natin ang dahilan. At alam niyo po, ganyan din sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Maaaring pag nakita natin, masaya, pero pag hinukay natin ng hinukay, may problema pala. Yan. O kaya naman, nakikita natin, tahimik lang, hindi pala salita. Kala natin laging may problema, galit sa mundo, pero sa kataimtiman, kontento sa buhay, wala may nahanap, masaya. Hindi natin mahuhusgahan ang ating kapwa kung titingnan lang natin sa isang sulyap lang. Laging merong mas malalim pa sa pagkatao ng bawat isa. At dahil sinubukan nating palalimin ang pag-unawa sa mga relasyon na nadinig natin sa kwento, doon natin maintindihan bakit ba gano'n na lang ang habag ng Panginoon. At gano'n din yung magandang gawin natin sa bawat kapwang pinakikitunguhan natin. Hindi tayo makapag-uusga ng gano'n na lang. Minsan kinakailangan nating laliman pa ang pagkilala natin sa isang tao. Habaan pa ang panahon na matuklasan natin ang isa't isa. Sapagkat merong mas malalim na pagkatao ang bawat isa. Na kung hindi natin aalamin yung mas malalim na pagkatao ng bawat isa, hindi natin maiintindihan ang bawat isa. Magkakamali tayo ng pag-unawa sa tunay na damdamin o pagkatao ng isa't isa. Kaya po, natuto tayo sa halimbawa ng Ebanghelyo ngayon. Hindi lang para tulad ni Jesus matuto tayong mahabag o maawa o dumamay o makiramay. Hindi kundi wag tayong bastang sa isang tingin lang ay meron na tayong pag-unawa sa isang tao. May judgment na kagad tayo. Ganun. Mas laliman pa natin ang pagtuklas at doon natin makikita ang tunay na sitwasyon ng bawat isa. Doon natin magagawang mahabag kung talagang tayo mahabag at magiging totoo ang ipapakita nating habag. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay,
Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang ating itugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, na may maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, paggabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturya ng Eukaristiya. Manalangin po kayo mga kapatid ng tayo at ang mga alay na ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gumaawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isa nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito ay aming ihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin na nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag po tayo sa ating Ama sa Langit sa panalangin na itinuro ni Jesus sa atin. Sumasalangit ka ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bahagi po sa bawat isa ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalating tatanggap at nananalig sa Kanya. Panginoon, Ano, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain nawa kayong lahat at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.